Good morning po sa inyo lahat. Makakaupo na po tayo. At si Ate Julia ni habang nag-iintay ng sasakyan. Abot pa naman, no? Habang nag-aabang. Okay, good morning po. Maganda po ba ang inyong umaga ngayong umaga? Maganda naman, ano. Ako po ang inyong Kuya Dennis, ano ha, taga Barangay Bugtong lang po, ano. Alam nyo, ang pinakamaganda sa lahat, ang sabi niya doon sa kanyang salita, unahin mo ang kanyang kalooban at pawang lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. Sino ang gustong pagpalain ng Panginoon? Tayong lahat, tama? Pero ang sabi doon, lagi siyang inuuna. Yung pong nandito po kayo sa amin ngayon, dito sa ating programang ito yung isa na pong may sukli lagi ang Panginoon kapag inuuna mo siya. Ano? Yun yung kagandahan sa Diyos eh. Lagi siyang nagbibigay ng sukli sa sino mang mga tao na kinikilala at inuuna siya. Kaya ngayon ay Monday, nako sinisigurado ko sa inyo kapag tayo ay seryoso sa Panginoon, baka yung buong isang linggo, hindi ko lang alam, yung rumaragasang pagpapala ay paparating sa buhay natin. Tama? Kasi nga po, iba pag may Panginoon, iba pag may Diyos sa buhay. Na kapag dumarating yung sitwasyon ng buhay natin na mga problema, iba pag may pinangahawakan tayo. Tama? Iba yun. Kasi ang ang mundo o yung para tayong yung walang katiyakan, di ba? May problema, wala. Ganun ang ganun ang sitwasyon ng buhay eh. Pero pag may Diyos ka, tiyak na tiyak mo na makalalampas tayo anumang sitwasyon dahil may Diyos po tayo. Tama? So ngayon pong umaga, nung last week ay pinag-aralan natin yung at naalaman natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Tama? Na kung saan, sabi doon sa pinag-aralan natin last week, tayo nilikha ng Diyos na imahe niya. Imahe. Wangis. Ibig sabihin po, kakaiba ka. Special ka. No? Pangalawa, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya si Jesus na matay sa cross para sa ating mga kasalanan. Ngayon, ito ang maganda. Nakilala mo na ang Panginoon, tinanggap mo na ang Panginoon bilang Panginoon ang tagapagligtas ng iyong buhay, ang good news ito, kailangan tayong magsimula ng paglago. Parang isang puno. Kapag ang isang puno nakatanim sa isang magandang lupa, ano nangyari? Lumalago at nagbubunga ng maganda. Ano? Ganon din yung ating panimula sa buhay na to. At bago ang lahat, pakipollow nga tayo sa ating Facebook, po tayo, naka-download, tapos i-download natin sa Facebook, Valdivia Dennis. Ayan, type nyo ha, pakipollow, oo, para rin kayo doon. At saka YouTube, ayan. At least makita rin ng marami ng mga tao na kumbaga may mga nanonood ba na naghahanap din ng kapayapaan sa buhay nila at nabe-bless naman sila. Ano? So ngayon, ang pag-aaralan po natin ay ano ba yung benepisyo pag nagbabasa ka ng Biblia. Lahat may benefits, di ba? Tayo, may benefits tayo dito sa pamahalaan, di ba? Meron tayong mga akap o kung ano-ano pa. So may mga benepisyo tayo pinansyal. Ang good news, dito sa Panginoon, pag may ginawa ka sa Kanya, meron din siyang laging benefits. May regalo lagi. So ngayon, sino dito ang may Biblia sa kanilang tahanan? Ganito. Makapal, parang ganito. Iba. Pero Bible. Ayun, Bible yon. Kung wala namang Bible, ito ang maganda. Meron na tayong ngayon, napaka-digital na natin. Pumunta kayo sa YouTube, i-type nyo Audio Bible Tagalog. Okay? Mababasa nyo na lahat doon or mapapakinggan nyo na lang habang kayo naglalaba, habang kayo nag-aalaga ng bata, nakikinig kayo ng Biblia. Okay? So ngayon, ano ang naidudulot nito sa ating spiritual na buhay? Pwede po kayong magkutkutin dyan ha, habang kayo ay nakikinig para baka maya-maya antukin kayo, no? Pwede yan. Ngayon, ano ba ang magandang naidudulot nito sa ating buhay spiritual sa pang-araw-araw kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia? Okay? So, ito. Number one. Una, kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, nagkakaroon ka ng spiritual na paglago. Lagi natin pong tandaan na ang tao binubuo ng tatlong bahagi. Ano yon? Itong katawan na nakikita, pangalawa yung kaluluwa, at pangatlo yung espiritu. Ang sabi nga doon sa Bible, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Sino nagsabi? Si Jesus. Kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin,
Hindi porket kain tayo ng kain ng anumang pagkain tapos tumataba tayo, pero yung spiritual natin payat. Ano ang pampalusog ng spiritual? Ano ang pampataba ng spiritual? Pagkain spiritual. Bible po 'yon. Ngayon, kapag mataba ang spiritual mo, malusog ang spiritual mo, nako, good news. Ito ang good news. Ano mang problema, pagsubok, kagipitan, nako, magtatagumpay po tayo. Yun ang kagandahan. Tama? Kasi malusog na ang katawan, okay naman, walang sakit. Pero bakit ang hina sa pagsubok? Diba? Okay naman, ano naman, okay naman ang itsura. Pero pagdating ng mga problema, pagsubok, nako, sila yung mga nade-depress. Sila yung mga nagpapakamatay. Sila yung mga gulong-gulo ang isip. Sila yon. Bakit? Ang spiritual na buhay nila, pinabayaan nila. Akala nila sa pagkain lang nabubuhay ng tao. Pero may spiritual na magbibigay sa'yo na kapag malusog ito, anak ko, sigurado ko sa'yo, ano man pangarap mo sa buhay? May pangarap po ba tayo sa buhay? Yes. Ang Diyos kayang-kayang ibigay. Yun ang kagandahan. Ngayon, kapag malago, kapag malago ang spiritual, ang sabi dito, ang Biblia, kapag ito ay iyong binabasa, lumalago, lumulusog ang spiritual na buhay mo. At sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng malalim na relasyon sa Diyos at nauunawaan ang kanyang mga plano para sa atin. Ang sabi nga sa Timoteo, chapter 3, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sabi dito ito'y mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtuwid at ikatututo ng marami upang ang mga tao ay maging sakdal at magkaroon ng mabuting gawa. Ngayon, kapag ikaw pala ay nagbabasa ng Biblia, ito ang maganda. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Amen? Tama? Nagtuturo ang Diyos. Kapag tayo ay bakit marami mga tao lumiliko ng landas? Hindi nila alam kung saan sila. Kasi nga wala naman nagtuturo. 'Di ba? Walang nagtutuwid. Ngayon, itong salita ng Diyos na ating napapakinggan, ito ay nagtuturo sa atin. No? Nagtutuwid. Marami mga tao akala nila tama ginagawa nila. Pero sa harapan ng Diyos mali pala. 'Di ba? Kaya nga ang pagbabasa ng Biblia at pakikinig, ito yung magdadala sa iyo sa tamang direksyon ng ating mga buhay. Kaya pala ganun kahalaga ang salita ng Panginoon. Tama? O sino ditong nangangako sa sarili niya na magbabasa na ng Bible or makikinig, ano? Kung wala, kasi iba tamad na talaga magbasa lalo pag maliliit ang letra. Tama? Makikinig. Tayo naman lahat ay may cellphone, may internet, o makinig sa YouTube, Audio Bible Tagalog. Pangalawa, kapag nagbabasa ka ng Biblia, ikaw ay natututong magpatawad. Yun ang maganda. Sino dito may mga galit-galit na hanggang ngayon may galit pa sa puso? Ano? Kasi yung asawa ko, talaga namang nangako siya na hindi niya ako iiwan. Pero ngayon, wala. Talaga naman. Ang sakit, Kuya Eddie. Di ba? Sabi ng asawa ko, bibili ako ng ganito. Wala naman, puro pangako na lang. Nagagalit na. Itong anak ko na to, tigas-tigas ng ulo. Kung kapitbahay ka no to, ingi-ingi lagi ko. Ano video okay, ingi-ingay. Diba mga ganon? Nakakaroon tayo ng galit sa puso natin. Ngayon, ang pagbabasa ng Biblia, ito maganda. Nagkakaroon ka ng pag-ibig. Ano ho? Ngayon, ang sabi dito, ang Biblia ay nagtuturo ng pagpapatawad at pag-ibig sa kapwa. Ito'y nakakatulong sa pagbuo ng mabuting relasyon sa pamilya, kaibigan, komunidad. Ito po, alam nyo, kung gusto nyo mabago ang ating mga buhay, ito lang. Ako po ay isang makasalanan din na tao. Subalit, binago ng Panginoon. Kaya nandito sa inyong harapan ngayon. Dami ko pong sablay sa Diyos, sa totoo lang. Pero, nung simulan na, mamaya pa yung tricycle, kasi sabi ni Lord, tapusin niyo muna ang Word of God sa kadadaan. Hindi ko pa dadaanan naman. Wala. Di mo, tahimik na tahimik ko. Diba? Kaya nga, pero, ito ang maganda. Ako po ay sa baka iba nakakakilala sa akin dito, isa po akong fish vendor nung araw. Dito po sa lugar na to. Mula San Jose hanggang doon sa dulo. Dati po, 10 years ago na po 'yon.
Kaya lang, siguro namumukha nyo, yung ano nakamotor, tapos po yung may, oo, ako po yun, opo. Pero sa tulong ng Panginoon, dahil dahil sa salita ng Diyos, una, binago yung buhay ko. Ako po yung taong ayahay ba? Yung bang bilang kumbaga bilang nag-asawa ng bata, 18 years old nag-asawa. Ngayon nung pumutok ang business ko sa online, so pinagpala ng Panginoon, hanggang nung pinagpala ako ng Diyos, parang naging ayahay ang buhay ko. Ano? Lahat na ng layaw ng mundo naranasan ko na. Kaya nga naka-jacket po tayo, medyo baka sabihin nyo naku, baka parang hoodlum to. Kasi puro tattoo po yung katawan ko hanggang likod. Kaya ano po, kumbaga yung bang layaw ng katawan. Tapos makikita rin niyo po sa YouTube ko kung saan ako pumupunta. So nakabili po ako ng iba't ibang mga uri ng sasakyan. Tapos ni YouTube ko. Nakita niyo po yan sa. Pero lahat ng yun hindi ako naging masaya. Naghahanap po ako ng kasiyahan pero hindi po ako naging masaya. Pero one day na lang, bumalik ako sa salita ng Diyos. 3 months na po na nagbabible ako. 3 months sabi ko kay Ate Elma, paano ba ganyan? Pwede ba ako mag-share ng word of God dyan? Ito pong ginagawa ko, ito po yung libre po ito, wala pong bayad sila. Pero ang maganda sa programa ng CCT, word of God muna. Ngayon, nag-volunteer ako. Sabi ko, sige, share ko yung word of God. 3 months na po akong tuloy-tuloy na nagaganito at nakita ko, hindi lang ako yung hindi lang kayo yung nasisharean ko na nababago, kundi ako din po mismo. Nagtataka nga yung asawa ko, kasi yung asawa ko po, yun ang pastora. Mas madami na ang cell group ko na Bible study kaysa kanya ngayon. Sabi ko, parang ako lang mas lamang na ako sa iyo. Siya nag-aaral sa Bible. Sa Bible school siya nag-aaral, siya ang may ministry sa simbahan. Pero ako, sabi ko sa sarili ko, ang buhay maiksi lamang. Tama? 41 years old na po ako at na-realize ko, yung susunod na taon ko ng buhay ay sa Panginoon na. Kasi yung ito yung last, napakaraming taon na sa business, kung ano-anong kalayawan, ginawa ko sa buhay. Pero ang Diyos walang imposible. Kaya kanyang baguhin. Tama? Kaya yung mga asawa nyo, matitigas ang ulo. Mga anak nyo, matitigas ang ulo. Babasahan nyo ng Biblia. Naku, sigurado. Lalambot yan. Sigurado ko sa'yo, mababago yan. Mapupuno yan ng pag-ibig. Mapupuno yan ng pagpapatawad. Ano ha? Ang sabi nga dito sa Mateo, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong isip mo. Ibigin mo ang kapwa mo na gaya ng iyong sarili. So, ang pagmamahal pala sa Diyos, makikita sa pagmamahal mo sa asawa mo. Amen? Tama? Makikita sa pagmamahal mo sa anak mo. At syempre, sa community, sa mga kaibigan, kakilala mo. Yun ang pagmamahal sa Diyos. Kapag natutunan mong mahalin ang kapwa, yung mga nakakasakit sa iyo, yung mga may utang sa iyo, hindi ka hindi ka na binayaran, pag natutunan mo na silang mahalin, mahal mo si Lord. Yun yung maganda. Yun, pwede. Di ba? Nababago. Ito pa. Kapag nagbabasa ka ng Biblia, merong paggabay, merong kang gabay na ibinibigay ang Diyos. Ang Biblia ay nagbibigay ng prinsipyo at gabay sa paggawa ng mga desisyon. Ang sabi nga sa Kawikaan, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang umasa sa iyong sariling pag-unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at siya ang magtuturo sa iyong mga landas. Mga kapatid, mga kaibigan, sa tuwing tayo makakarinig ng salita ng Panginoon, ito ang maganda. Ginagabayan kanya sa tamang direksyon ng buhay po natin. No? Sino dito yung nangangarap at gusto makuha yung mga pangarap niya sa buhay? Tayong lahat, tama? Pero unahin mo ang Biblia. Unahin mo yung salita ng Diyos. Sinisigurado ko sa iyo, lahat ng daraanan mo, everyday ng iyong buhay, maliwanag. Diba? So, pagpe-pray natin ng ate sa kanyang pinagdadaanan ngayon na lahat magiging okay. No? Ito ang maganda. Pag binalikan mo ang Biblia, yung landas mo, papunta sa pangarap mo, makukuha mo. Tama? Bakit? Yun ang benepisyo ng Diyos. No? Yun ang balik sa iyo ng Panginoon kapag iniuna mo ang Diyos. Sigurado ko sa yan. Ano mang kakulangan, problema, pagsubok, nako, pupunuan niya ng Panginoon. Kapag ang salita ng Diyos, inuuna, iniintindi, at uti-uti nababago ang puso natin. Amen po ba? Tama po ba? Amen. Ito pa maganda.
Kapag nagbabasa ka ng Biblia, lumalakas ang pananampalataya mo. Bakit marami nakakagawa ng kasalanan? Bakit maraming nanghihina? Kasi nga, mahina ang paniniwala sa Panginoon. Kaunting problema, pagsubok, bigay. No? Kaunting problema, pagsubok, ala na. No? Sala na ang direksyon. Ngayon, ang sabi dito, kapag ikay nagbabasa ng Biblia, pinapalakas nito ang ating pananampalataya. Sabi sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at ang pakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya, mamaya, sa mga walang Biblia, sa YouTube lang, makinig ka. Nako, sigurado ko sa iyo, kapatid, magtatagumpay po tayo. Sige po. Yan. Ay, ate, pakitabi nga po ng video. Yan. Apo, yan. Sige lang po. Ayan. 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 Paki-ano rin po yung uli. Yan. Ate, paki-ayos na ng video ha. Ayan. Sige, yan. Tama. Yan, ganyan. Hindi po ate. Patalikod. Ayan. Yan. Ako, kitang-kita kayo mamaya sa Facebook. Ayan. Paki-ano nga po, sentro. Okay naman po. Ayan. Okay na. So, dito, itong maganda. Pag ikaw ay nagbabasa lagi ng Word of God, nako, grabe kapatid, kaibigan, palalakasin nito yung inyong pananampalataya. No? Kaya kung ano man po yung mga sitwasyon ng buhay na mahina tayo, ito na po ang solusyon. Wala tayong problema, Biblia lang. Salita ng Panginoon, sigurado ko. Lahat ng yan ipagkakalaw. Hindi man instant, pero gumagawa ang Panginoon lagi ng provision. Kumbaga, biyaya. Biyaya na kung saan siya ang bahala. Si Lord ang bahala. Tandaan po natin, nilikha tayo ng Panginoon. Alam niya, yung kaibuturan ng puso natin, alam niya. Iniisip mo, alam niya. Yung ilalabas pala ng bibig mo, alam niya na. Ano pa yung mga bagay na hindi natin kayang ipagtiwala sa Panginoon? Namatay nga si Jesus para sa ating mga kasalanan. Yung kanyang nag-iisang anak, ibinigay. O, sino dito may mga anak? O, di ba? Ano kaya pakiramdam mo na iaalay mo yung anak mo para lang sa ibang tao? O di ba, hindi mo kaya? Pero ang Diyos, Ama, inialay niya ang Panginoong Jesus para sa ating lahat. Tama? Ano pa kaya yung mga pangangailangan natin everyday na hindi niya kayang ibigay? Tama? Mga pangarap mo na pwede na makapagtapos ang iyong mga anak sa pag-aaral, kaya niyang ibigay. Ngayon, pag mahina ang pananampalataya mo, nako, anak, tigil ka muna sa pag-aaral. Elementary pa lang, pinatitigil na. Hindi ba? Mahal ang gastusin kasi mahina yung faith mo, kapatid. Pero pag malakas yan, anak, kumuha ka na ng pinakamataas na kurso. Ang Diyos ang bahala. O, di ba? Grabe ano. Meron po akong kakilala ganun. Nagtitiwala sa Panginoon. Ngayon, ang kanyang mga anak, mga professional engineer, mga manager ng SSS. Grabe po yung buhay niya. Pero walang-wala yun. Walang hanap buhay. Wala. Nagtitiwala lang sa Panginoon. Pero alam nyo, ngayon, okay. O, may imposible sa Panginoon? Wala. Di ba? Kaya, palakasin natin ang ating pananampalataya, lumalakas po dahil sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya yung this week, na mga pangailangan natin sa buhay, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Sigurado, sagot ka ng Diyos. Gusto mo ba sagutin ka ng Panginoon sa lahat ng mga pangailangan mo? Hindi man instant, pero bibigyan ka niya ng kapayapaan sa gitna ng mga problema. Di ba? Yung bang okay lang may problema, pero kayang-kaya ito ng Diyos. No? Okay lang may mga sitwasyon na parang kakaiba, pero pag nagtitiwala ka sa Diyos, kayang-kaya niya ito. Okay? So, okay lang po na tayong lahat ay yumuko, tayo magpipray sa Panginoon. At sabihin po natin ang pag-usad ng panalangin at pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, sa mga oras po na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking sarili. Baguhin niyo po ang aking buhay. Mula ngayon, ang iyong mga salita ay aking pagtitiwalaan upang magtagumpay sa buhay na ito. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na po yung magpe-pray sa inyo, huwag na pa kayo susunod. Panginoon, maraming salamat po sa amin po na pag-aralan ngayong umaga. At naniniwala po kami, Panginoon, na yung salita mong ito ay babaon sa kaibuturan ng aming mga puso. At today, Panginoon, ipinapangako namin sa aming mga sarili na yung kalooban mo sa aming mga buhay ay aming
gagawin. Ano man po ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang mga tahanan, naniniwala po kami, Lord, tagpuin mo po sila. So, sino dito po yung may mga naramdaman sa katawan? Ipatong po natin yung ating mga kamay no, sa ating mga naramdaman sa katawan. And then, ipagpe-pray ko po kayo. Alam niyo po, walang imposible sa Diyos. Gumagawa siya ng himala noon, kahit ngayon, gagawa siya ng himala. Lord, sa mga kapatid po namin na mga may naramdaman sa katawan, mga kung ano-anong karamdaman, matataas ang blood sugar, matataas ang kanila mga high blood, at kung ano-ano pa, ano pa yung pinagkakaugatan ng mga karamdamang ito. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, hipuin niyo po sila. Pagalingin niyo po sila sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Ano man ang pinagmumulan nito, Panginoon, pagalingin niyo po sila. Ikaw po, O Diyos, yung Diyos ng himala. Ikaw po yung Diyos na mula noon ay nakapagpadilat ng mga bulag, nakapagpalakad ng mga lumpo. At today, Lord, naniniwala po kami na sa kanilang mga nararamdaman din sa mga panahong ito, ang kagalingan po ay sumakanila, Panginoon, hanggang sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya, sa kanilang sambahayan. Hipuin niyo po at patuloy ang kagalingan ay patuloy nilang maranasan, Panginoon, sang-ayon sa kayong kapangyarihan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na nagmamahal po sa amin. Lord, pinagkakatiwala po namin ang buong isalyenggong ito. Bless niyo po ang aming mga kapatid na ito. Lahat ng mga pangailangan, Panginoon, ay maging maluwag sa kanila at maraming pagpapala ang darating sa buhay po nila sa mga panahong ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Okay, sabi sa'yo, ate, wala pang dumadaang tricycle, himala po ang Diyos eh. Salamat po, ano, at next week po uli at anuhin po namin na dalaw po kami sa inyo ni Mrs. sa inyong mga tahanan para maipag-pray po namin kayo ng personal. Ano po? Thank you po. God bless. Sabi sa'yo, may hila ang Lord no? Teka lang, patayin ko lang ang video.